topic ko for tonight, for sure marami na pong nakapakinig. Yan, kasi alam naman ng mga iba na may mga trainings ako per group. Yan, iba-ibang grupo. So na itatopic ko to. Kaya lang, in behalf doon sa mga hindi pa nakapakinig. Kasi ang dami pang, for sure, ang dami pang hindi pa nakapakinig ng topic kong ito. At saka yung mga datihan na nakapakinig na, this will serve as a refresher. Yan, para pagpapaalala. Yan. Sino to? Ang bilis. Sorry. May nahabol ako, may binabasa ako. Yan. Para ma-refresh kayo. Kasi kahit katulad ng Neko natin, di ba? Okay, yung Neko napapakinggan natin, di ba? Pero every week may Neko tayo. Yan. So, kuminsan, sabi kasi nila, sa pag nakikinig ka ng seminars, trainings, 20% lang daw sa napakinggan mo that seminar ang nare-retain sa mind natin. So, that means, hindi buong training, hindi lahat ng sinabi ng speaker ay nare-retain. So, what you need to do is listen again. Yan, ganun ka-importante. Katulad ng kanta o awitin, di ba? Ang awitin, pag napakinggan mo siya, hindi mo naman, alam ba, bago mo lang napakinggan, hindi mo masundan yung tono, hindi mo alam yung buong lyrics, ganyan. Pero nagustuhan mo. Yan. So, anong gagawin mo? Di ba, kailangan mong ulitin. Same thing with our trainings. Yan. O, sabi ni Ma'am Nerissa, refresher. Tama. Actually, pinili ko talaga yung topic na to kasi marami pa rin akong napapansin na hindi ko alam kung ina-adapt ba nila yung narinig na nila or hindi lang nila nag-grasp lahat ng sinabi ko. Yan, naintindihan natin yan kasi sabi ko nga, 20% lang yung mariretain. Kaya, napaka-importante po na pag may mga gantong trainings, pwede nyo naman balikan yan sa page natin. In case gusto mo ulit mapakinggan, hahanapin mo lang ulit, pwede nyo ulit pakinggan. Yan. So, bibigyan ko kayo ng time kasi maikli lang talaga tong topic ko. Pero malaman po. I will make it sure na malaman. Yan. At maraming matututunan dito sa topic kong to. Alam niyo naman, di ba? Yung from the topic itself, catchy na siya, di ba? Instinct, defensive instinct. Okay, Albert Rinos, tama po para ma-refresh. Yan. Lahat naman tayo Uy, hello Ma'am Beth Bernardo. Yan, good morning daw, sabi ni Ma'am Beth. Anyway, kanina, kausap ko lang yung mga kagrupo mo kanina sa head office before I went home. Yan. Actually, ang plano ko dapat kanina, doon na ako magkakandak ng leaders training sa head office. Yun nga lang, medyo, di ba, tomorrow is our anniversary. Syempre, yung iba doon, nag-prepare. So, baka ma-distract ako. So, I opt to go home na lang para mas peaceful. Kasi nag-iisa rin lang naman ako, di mas okay. Walang istorbo. Yan, sabi ni Neil Kasuga, good morning, Sir Bong. Ang bilis nun Watching from Pasig. Okay. So, mamaya after siguro ng topic ko, ma-shout-out ko pa yung iba. Siguro may mga ayan, almost close to 600 na tayo. Baka may mga gusto pa kayong pahabulin sa training natin. Marami pa tayong oras. Yan, sige, bibigyan kayo ng kasi yung iba, sir, pa-shoutout, may mga nagme-message talaga. Sige, bibigyan ko kayo ng ng oras kasi maikling-maikli lang yung training ko tonight. Yan, ang haba naman nung iba. Huwag niyo na mahabaan, hindi ko maririnig. Lupit ng leaders training, sabi ni Ma'am Judith. Yan. Si Ma'am Judith, for sure, narinig mo na to, Ma'am Judith. Okay, yun nga lang, syempre, dapat ma-refresh tayo lahat. Ako rin, I need to refresh myself with this topic. Yan, para, once I discuss it doon sa mga ibang grupo, talagang baka may karagdagan, may mga karagdagang ideas, knowledge, di ba? Uy, si MJ Credo. Sorry kasi ang bilis talaga nung natin sa comment section. Kaya yung iba, binabasa ko pa lang, nag-move na. Wait lang kasi yung mga monitors ko, yung iba naghahang. Yan, kaya may 3 akong monitor na tinitingnan Yan. Tagoloan, Cagayan de Oro. First time kong mahirinig yung lugar na yun sa Tagaloan. Been to Cagayan de Oro for how many times, pero ngayon ko lang narinig yun. Yan, shout out from Maguindanao. Okay, so start tayo guys. Hopefully, nasa 600 plus na tayo. Hopefully, nandito na yung mga gusto nyo makapakinig. Yan, huwag kayong bibitaw guys kasi napakaganda ng ating topic ngayon. Yan, wait lang i-share ko lang yung topic ko
Oh my gulay. Hala, hala. Wait lang guys ha. Sige, habang may inaantay ako, medyo nakahang siya. Yan, medyo nakahang kasi siya. Yan. Yun, okay na siguro. Dito sa akin. So habang inaantay ko sa main screen natin, yung full, ayan, full screen niya, bago ko mag-start para makita nyo. Yan, 5 humanly defensive instinct. Painom ulit ng, hindi naman na coffee ngayon. I'm drinking a milk. Yan, 5 humanly defensive instinct. So, yung mga nakapakinig na sa akin before, naalala nyo yung mga topics ko, mga past topics ko, tawag dito, karamihan doon, ang direction niya is, ano yung mga, thank you, Johaira. Yan, si Johaira. Nandyan si Johaira. Hello, Johaira sa Cotabato. Karamihan ng direction ng topic ko, yung mga previews, ano yung mga dapat mong gawin para maging successful ka in doing empowered consumerism. Yung ngayon naman, yung topic ko, ang direction natin, ano naman yung mga bagay na kailangan nating iwasan? Ano yung mga bagay na hindi natin dapat gawin para maging successful? Yan. Hello, Sir Danrich, Danilo Danrich Hernandez. O, nandito sa atin. O, itong topic ko actually I already, nag-topic ko na to sa grupo nyo, Sir Danrich, pero maganda nga, ma-refresh ko kayo. Yan. So, yun yung direction natin tonight. Kasi, baka mamaya, alam mo lahat yung mga bagay na dapat mong gawin, but the problem is, marami ka pa dyan sa iyo na mga bagay na hindi dapat gawin. So, nagko-contrast ngayon. Ibig sabihin, alam mo yung mga dapat gawin, pero nandyan pa rin sa'yo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. So, ibig sabihin, kaya ka nahirapan, nagko-contrast. Yan. Oo, may maganda kang ginagawa. Oo, tama tong ginagawa mo. At the same time, may ginagawa ka naman na bagay na hindi dapat. Tama? So, parang nababalanse tuloy yung negative, positive. Delcy. Hello, Ma'am Delcy. Hello, Sir Bong. Sabi ni Ma'am Delcy, Papa. Okay. Hello, Ma'am. Okay, let's move on sa topic na to. So these are 5 lang to pero napakabilis. Gaya na sabi ko sa inyo, mabilis ito pero do hope na tawag dito na naka-ready ang mga notebooks nyo at maisulat nyo kasi bibilisan ko lang to. Ito, 5 napakahalagang mga bagay na dapat nating iwasan in order for us to become successful in doing empowered consumerism or network marketing per se. Okay? So, let's move on. First, na dapat nating tandaan, okay? Maraming mga tao ay still or stagnant sila. Yan. Ano ba yung still or stagnant? Yung hindi humahataw. Naalala ko, if that was last night yata, may kausap akong grupo. Yan, thank you guys. Nasa 700 na tayo ngayon. So, wag po kayong bibitaw ha. Napakaganda ng topic natin. Tawag dito, yung nabanggit ko sa kanila regarding being still or yung walang ginagawa, hindi humahataw. Maraming ganyan. Probably yung iba humahataw kayo pero not on a consistent basis. Yan, hindi consistent yung ginagawa mo. Hindi consistent yung paghahataw mo. Yung iba is stagnant. For sure, marami sa atin ang naka-adapt na ng naka-adapt na ng tawag dito, yung bagong nakagawian ng network marketing, which is what? Online marketing. Yan. Kasi ang dami kong nakakausap na grupo na nasa hub. Just last night yata, if I'm not mistaken, I was with one group pero ang daming hub. Yung magkakasama na sila sa hub. Yan. So, isa sa problema sa isang distributor, hindi consistent yung paghataw. O probably, sa loob ng 7 araw, in just 1 week, di ba? Ilang araw ka ba humahataw? Yan ang question. Kasi pwede mong sabihin humahataw ako, pero ang question ilang araw? Kasi we have 7 days a week. Baka yung hataw mo, 2 o 3 araw. May 4 days na hindi humahataw. Ang tawag doon, stagnant. Walang pagkakaiba yan sa kanal, di ba? I'm sorry for the sample, pero at least mas maiintindihan nyo. Parang sa kanal, di ba? Ang kanal, pag hindi nagmo-move, halimbawa may bara, may basura,
Pag hindi nag-move yun, nagiging stagnant hanggang bumaho, di ba? Hanggang umaapaw na panay negative, panay basura na yan, tama? Yun. Ibig sabihin kasi nag-i-still, nag-i-stagnant ka, hindi ka nag-move forward. Yun yung problema sa karamihan sa atin. Kaya, huwag tayong magtataka, bakit walang napapatunguhan minsan yung paghataw mo. Kasi yung paghataw mo, for example, humataw ka 2 days, 3 days lang, the remaining 4 days hindi ka humataw, useless yung 3 days na yon. Tama? O, nakakita ka na ba na SM nagsara ng 3 araw, 4 na araw? Hindi nakakapagtaka, bakit ang daming negosyo ngayon? Why do they earn that big? Bakit kumikita sila ng malaki? Imagine naman, from Monday to Sunday, bukas ang store. Tama? Mall, 'di ba? Fast food chain, 'di ba? SM, Robinsons, Jollibee, McDo, 'di ba? Chowking. They open from Monday to Sunday. Kaya hindi nakakapagtaka, they earn big. Tapos ikaw, 'di ba, as a businessman, as an entrepreneur, nagtataka ka bakit hindi kumikita yung hindi lumalaki yung kita mo. Ang question, ilang araw mo ba ginagawa ang empowered consumerism? Yan ang kasi yung iba akala nila makahataw lang sila in 3 days, 4 days time, okay na yun. Hindi pwede eh. Kailangan consistent ka. Kailangan from Monday to Sunday, 'di ba? Merong tinatawag na time management. I was even asked last night regarding that, 'di ba? Marunong ka lang sa time management. 'Di ba? Ano yung time management, sir? Okay para at least malinawan kayo. In one day, you are given 24 hours. Pantay-pantay tayo. Mahirap, mayaman, bata, matanda, babae, lalaki, bakla, tomboy, may ngipin, wala, may buhok, wala. Lahat tayo pantay-pantay. We were given 24 hours in a day. The question is, anong ginagawa mo sa 24 hours na yon? Yan, that's the question. Okay, ngayon, ipagpalagay natin ikaw isang empleyado. O sabihin natin 8 hours kang matutulog. Tama? Yung 8 hours, magtatrabaho ka. So that 16 hours, you have remaining 8 hours. Di ba? O sabihin na natin, bumabiyahe ka sa trabaho. Okay, maliligo ka, maglilinis ka, magtututbrush ka, kakain ka. Will it take you 8 hours, yung remaining 8 hours na yon? Ulitin ko 8 hours natulog ka. 8 hours nagtrabaho ka. So you have remaining 8 hours. Yung 8 hours na remaining na yon, anong ginagawa mo? Sabihin na natin, you've spent, siguro sabihin na natin yung 6 hours na lang. Naligo ka, nagtutbrush ka, kumain ka, naglinis ka, bumiyahe ka, pupunta sa trabaho. You still have 2 hours. The question is, saan mo dinidevote yun? Saan mo ibinibigay yun? Yan. Kasi kung ako tatanungin nyo, in 24 hours, isang oras mo lang bigyan yung negosyo mo, kung mas mahaba, mas maganda. O sabihin na natin, yung isang oras lang in one day, every day, consistently, from Monday to Sunday, every day, isang oras mo lang gawin yung negosyo, imposibleng hindi ka magkakaroon ng resulta. Kaya ka lang kuminsan nahihirapan o tumatagal yung resulta mo kasi hindi consistent yung ginagawa mo. Parang sa pagpapakulo ng tubig, di ba? When you boil water, ang tendency, ilalagay mo yung pinaka malakas na apoy niya. Tama? Why? Kasi gusto mo kumulo agad. The question is, pag hininaan mo yung apoy, will it boil? Yes, it will boil. But it will take long. Tatagal. Bakit? Kasi humina yung apoy mo. Ang tawag doon, hindi ka kasi consistent. Hindi consistent yung apoy mo na ganun kalakas. Parang ganito, humataw ka ngayon, bukas hindi, humataw ka susunod na araw. So hindi ka na consistent. So wag mo aasahan na bibilis yung pagkulo ng tubig mo. O wag mo aasahan na bibilis yung pagkuha mo sa goal mo. Kasi hindi consistent yung ginagawa mo. Marami sa atin stagnant. Ano ba yung stagnant? Oy, thank you for the listeners right now. We've reached the 800 mark. Okay, thank you for that. Ano ba yung stagnant? Not moving forward. Di ba? Hindi umahataw. Ano pa? Remaining in a place or at rest. Di ba? Yan yung ibig sabihin ng still or stagnant. Okay? Ano pa? Motionless. Anong ibig sabihin ng motionless? Yung iba, saan naka-focus? Focus sa problema, di ba? So hindi natututukan talaga yung business. Iba yung pinag-focus nila. Hi, Sir Bong. Good morning. Thank you so much for helping us. Thank you rin, Yuki Aro. Yuki Aro. Are you a Japanese? Yan, sorry. Na-curious lang ako sa name. Yan, ano pa? Stationary. Pag sinabing stationary, you're not really moving forward. Kung ano yung nakagawian mo on a daily basis, yun lang yung ginagawa mo. Hindi ka nag-move forward. Am I right? Ibig sabihin,
Walang development yung ginagawa mo. Hindi ka nag-e-innovate sa mga ginagawa mo. Oh, dapat nga nag-e-innovate tayo, dapat mag-a-align ka sa innovation ng company. The company is innovating the products, innovating the system. 'Di ba nag-e-innovate ang company? Yun nga lang ang problema, yung mga distributors o yung mga leaders, they're not innovating sa activities nila. Kung ano yung ginagawa mo, for example, ito yung ginagawa mo on a daily basis, alam mo na, hey, hello Sir Emmanuel Rivera, ang ating SB from Cebu. Yan, he is watching. Oh, kung ito yung ginagawa mo on a daily basis, di ba? Tapos alam mong hindi naman ganoon ka tawag dito, hindi ano bang tamang term? Yan, would you help me? Hindi profitable, hindi maganda yung resulta, di ba? So you need to innovate. Kaso marami kasi sa atin, hindi maganda yung resulta ng ginagawa mo, ng activities mo, still, hindi ka nag-innovate, hindi na-develop. Anong nangyayari? Nagiging stagnant tayo. Tama? Pag stagnant ka, anong mangyayari? Mabaho, masangsang, just like ang sabi ko sa inyo, parang kanal. Anong mangyayari sa'yo? Barado, hindi magpapast. Tama? Hindi dadalo yung tubig. Tama? Oh, binigyan ko na kayo ng magandang sample about that, di ba? So, let us not be stagnant, guys. Yan. Maraming ibig sabihin itong pagiging stagnant natin sa network marketing or yung being still na to. Ito, iniisa-isa na natin, di ba? Not moving forward, remaining in a place or at rest, motionless, stationary, subdued, di ba? Hindi ka talaga gumagalaw eh. Alam mo na parang dapat iniisip mo parang ang tagal ng resulta ko. So, pag naisip mo yon, that doesn't mean, unang iniisip kasi nung iba, hindi siguro para sa akin to, baka gusto ko na mag-quit. Instead of innovating kung ano yung ginagawa mo, baguhin mo kung ano yung ginagawa mo, palitan mo kung ano ginagawa mo, kaso hindi yun yung nagiging solusyon ng iba. Ang solusyon ng iba, instead of mag-innovate, mag-quit. Ano pa yung iba? Na paghihinaan ng loob. Ano pa? Nadidi-focus. Dapat ang solusyon, pag hindi mo nakukuha yung goal na, yung ginogol mo, yung pinapangarap mo, mag-innovate ka. Baguhin mo. Baka kulang yung ginagawa mo. Baka ngayon ang kinakausap mo on a daily basis, sabihin natin, 2. Baka dapat gawin mong 10, gawin mong 15, gawin mong 20. Kung yun ang kinakailangan para makuha mo talaga yung goal mo. But then the problem is, nagiging stagnant tayo. We don't move forward. Yan. Nagiging subdued na tayo. Yan. Di ba maraming ganyan instinctively, di ba? Yung instead of hatawin ko na lang talaga to, hindi umahataw. Mas tawag dito, mas ginogol yung pagki-quit. Dalawa lang nang pwede mo i-goal dito sa sa business natin eh. Dalawa lang 'yan. Either you become successful or mag-quit ka. Yun lang yung goal na pwede mong gawin dito eh. Yan, yun nga lang karamihan sa atin ang ginogol, yung kabila, yung negative. Kung kailan mag-quit, kung kailan aayaw, yun ang ginogol ng karamihan. 'Di ba? Baliktad. Yan. O si Sandy Olaguera watching from Bacoor Hub. Wow, may mga hub pala sila sa Bacoor. Grace Padua, Virgie Abapo, ayan, nagme-mention na Juliet Susan from Cebu. Oh, yan. Sige, let's move on. Okay, the first one is still or stagnant. The second one is pride. Oh, yan. Eto na. Okay? Bakit minsan hirap na hirap tayo? Because of your pride. 'Di ba? Ang taas ng pride. 'Di ba? Oh, kung minsan mas mataas pa yung pride mo sa sahod mo. Painom nga, ay nako, iinit na dugo ko sa ganito eh, mga Ayan, 'di ba? Tama ako. Mas mataas yung pride ng iba kaysa kinikita. Mas mataas yung pride ng iba kaysa sinasahod. Diamond Jaime Mendoza, hello. Tama? Ganyan, pride. Ito yung number 1 na magiging balakid, magiging sagabal para makuha nyo yung mga goals nyo, yung mga pangarap nyo. Ulitin ko ito ang number 1 na magiging sagabal para hindi mo makuha yung goals mo, yung mga pangarap mo. Anong tawag doon? Pride. Yan. Oh, sinusulat na ni Ma'am Bina.
Okay? Bina sa Lily Roa Sanchez. Ang haba ng pangalan mo, ma'am. Okay? O, sabi nga ni Ma'am Judith, pinapaalala na sa akin. Mamaya, makikita nyo yan. Okay? Yan, pride. Okay, actually, this is one reason bakit ang tagal kong naging successful sa network marketing. Yan. Naibanggit ko na to, babanggitin ko ulit ha, para at least alam nyo yung journey ko. I started sa network marketing way back 1990, tama ba ako? 1997. Yan. Okay, hindi ko na babanggitin yung name ng company na sinalihan namin. 1997 nung na-recruit po ako o na-invite ako sa network marketing. Okay? But because of my pride, paano ko maisasalarawan to? Si Sir Jan, kilala nyo naman. O, si Sir Jan, parang upline ko before, pero dahil mas panganay ako sa kanya, actually, I'm older than Sir Jan. Actually, this coming Tuesday is my birthday. Yan, so, madadagdagan na naman yung edad. Pero yung itsura, yan, yun yung nababawasan, ha? Nagiging younger. Okay? So, tawag dito, because of my pride, yung iniisip ko na mas panganay ako sa kanya, so mas marami akong alam, mas magaling ako sa kanya, yun yung naging reason bakit ang tagal kong maging successful being a network marketer. Yan, bakit? Matigas ang ulo. Yan, nakapaloob yan sa pride. Okay? So dumating yung time na, we've reached the 900 mark now. Thank you guys. Siguro baka marami pa kayong gustong makapakinig ng training natin. Ito ngayon ang nangyari. It took me 7 years actually, 7 long years na nagne-network, though it's not on a full-time basis. Nagne-network ako, talagang hindi naman yung kita nagugustuhin nyo. But then, ang point ko is ganito, hindi ako nag-isip na mag-quit. Yan. Hindi ako nag-isip na parang ang solusyon ko umayaw. Hindi yun yung solusyon ko. Kasi sabi ko, I've seen a lot of network marketers nung nag-uumpisa kami na tawag dito, mga security guard, jeepney driver, kasambahay lang, labandera dati, but they're earning that big. So, ang sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, bakit hindi ko makayanan? Probably, merong panahon para sa akin. That's why I opt to continue, mag-move forward. Inaantay ko lang yung para sa akin. Ang magiging dahilan lang para hindi mo i-continue kasi ang taas ng pride mo. Yan. Okay? Pag-usapan natin yung pride. No, sabi nga, pride can be classified both as a self-conscious and emotion revolving around self. Laging iniisip mo, sarili mo. 'Di ba? Ang nangunguna yung sarili mo. That's the time nung ako ay nag-uumpisang mag-network. Kasi inaano ko, mas magaling ako kay Sir Jan, mas marami akong alam kay Sir Jan. Parang yun yung nagiging barrier tuloy na dapat ako ay maging successful na. Kaso yun ang nagiging barrier, yung pride na yon. Okay? Next is prideful people are also stubborn. Matigas ang ulo. Anong ibig sabihin? Kahit anong ituro mo, ayaw makinig. Stubborn nga, matigas, maraming ganyang leaders. Okay? Kahit na yung iba actually, I can pinpoint. Gaya ko, Sir Bong, 7 years na akong nagne-network. Okay lang yan. Okay lang yan. Kahit abutin ka pa ng 10 years, kahit kayo dyan, abutin kayo ng 10 years, for as long as nagpapatuloy kayo moving forward, darating at darating din yung panahon kayo rin na magiging successful. Totoo yan. Oo, kasi ang hindi lang nagiging successful sa pagne-network yung mga nag-quit. 'Di ba sabi nga, winners never quit and quitters never win. Yan. So maraming ganito. Marami na akong mga nadaan ng grupo na i-train na grupo, pero iisa lang ang na-notice ko. Yung iba hindi nag-move forward, yung iba walang tawag dito, walang na-develop o ano ba yung tamang term. Basta ganoon, walang nabago. Bakit? Kasi nga stubborn. Matigas ang ulo ng mga ito. Ayaw makinig. Yung iba kasi iniisip nila, mas mataas yung pag-aralan tinapos nila kaysa sa akin na which is teaching them. Kasi ako, I'm just a high school graduate. Dati lang akong janitor sa Nestle Philippines. So, pagpapasok sa mind nila yon, darating yun yung magiging barrier, yung pride. Kasi pag-iisipin mo lagi yung ganon, walang mangyayari sa atin. Just like what I did before, di ba? Iniisip mo, mas magaling ako kay Sir Jan. Though, kasi mas matanda ako sa kanya. Though, siya yung nauna na naging successful sa network marketing, dapat ako yung makinig. Tama? So, wala sa edad yan. Naiintindihan nyo? So, yun yung nagiging reason ng iba. Bakit reason para sa iba, bakit hindi sila nagiging successful? Ang taas ng pride nila. Ano pa?
yung mga ma-pride daw, they think they know everything already. Or may mga ano kayo diyan, may mga kilala kayo na business partner nyo, probably downline, upline, na feeling nila alam na nila lahat. O regarding sa the business that we're doing. Hello, Sir Randy Gregorio, ang ating isang SB rin, is listening with us now. Okay, di ba? Ang iniisip nila, alam na nila, alam na nila. Ako nga, tatapatin ko kayong mga kaibigan, mga kapatid. I've been in the business for how many years? 1997 ako nag-start, so 24 ba? Am I right? Oh, nagkulang na ako sa math, ewan ko. 1997, oh, di ba? Tama ba ako? 1997, 2021. Oh, tama, 24 years in doing the business. Though yung iba doon, syempre, hindi sa full-time basis, pero the mere fact na tumagal ka ng 24 years na yan, ang iniisip ng iba, marami na akong alam. Ay, ako naman, natatapatin ko kayo. Marami pa akong hindi alam. Ulitin ko ha, marami pa akong hindi alam at marami pa akong gustong matutunan. Kung ako tumagal ng ganun, marami pang hindi alam, how much more yung mga nag-uumpisa pa lang. Yun nga lang, ang problema kasi doon sa mga iba, lalo na yung mga bago, akala mo marurunong na, ang gagaling na. Hindi porket kumita ka na, ibig sabihin magaling ka. Uulitin ko ha, hindi porket kumita ka na, hindi ibig sabihin yun magaling ka. Baka doon sa ilalim mo, may mga mas masisipag kaysa sayo, may mas magagaling kaysa sayo. Yun yung naging dahilan para kumita ka. Pero hindi ibig sabihin ikaw yung magaling. Baka sila yung magaling, ikaw lang yung naambunan. Kaya wag mong iisipin, porket kumita ka na, magaling ka na. Ay sas, tinamaan. Magaling, sabi nga ni Attorney Drew. Tama? Wag nyong masyadong ilalagay dito sa kukote yon na ikaw ay napakagaling. Ang tawag doon, pride. Di ba? Pride. Okay, ano pa? Prideful people disregard counsel of coaches, mentors, trainers, and elderly. Anong ibig sabihin? Hindi pinapakinggan ang mga counsel o advices ng mga coach nila, probably upline, yung mga mentor, mga trainers, o yung mga mas nakakatanda, yung mas matatagal na sa business. O sabi ni Sandy Olagera, yes po, stay humble. Di ba? Oh, yan, ayaw makinig kasi feeling nila mas magaling sila, mas marami silang alam. That's the problem I have before when I was just starting as a network marketer. Kaya ang tagal bago ako naging successful. Okay? Next, yung pride daw, every success that someone else has is a threat to you. Yun yung may pride. Ibig sabihin, pag may nagiging successful, probably it's your crossline. Imbis na ma-inspire ka sa kanila, nagiging threat sila sa iyo. Ay, hindi pwede yun. Mas magaling ako sa kanila. Mas marami akong alam. Yun ang tawag dito, ang nararamdaman mo tuloy. Instead na mas ma-inspire ka, lalo na pag may nauunang nagiging successful. Bakit? Probably sila, mas nauna silang na-develop or ay sas, titamaan ng magaling, sabi ni Ma'am Aurora. O yan, hello ma'am from South Korea. Yan. Uy, Sir Rani Fontanilla, I miss you. Hindi mo binabasa message ko ha. Ang lupit. Okay? So next. Oh, ang ma-pride daw na tao, they always think they are always right. Laging tama, tama, tama. Oh, 'di ba? Baka may kilala kayo diyan, probably upline mo, crossline mo, downline mo, ang feeling nila lagi silang tama. Parang alam mo yung parang hindi na ba nagkakamali? Yan, tanggalin nyo po yun. Kasi pag laging ganyan ang iniisip mo, alam mo na lahat, hindi ka na masasalinan ng bagong idea. Ibig sabihin, sinasarado mo na yung isipan mo for a new idea to come in. Di ba? Oh, Katrina Roda, sabi niya, I love the topic, dummy learnings. Thank you. Yan, sabi ko sa inyo eh. Okay? Wag niyong ilalagay sa isipan niyo at sa puso niyo na lagi kang tama. Tandaan niyo yan, ha? Hello, Ma'am Virgie Bungay ng Baguio City. Wag niyo isipin yun kasi lalo tayo, habang nasa laman tayo, sa human flesh tayo, we are prone to make mistakes. Yan. Hindi ka pa, ano bang tawag? Tama ba ako? Uy, thank you. We've reached the 1,000 mark. Uy, 1,000 mark na viewers. Hello there. Okay? Next. So, yan tatanggalin natin yung pride. Okay? Kasi ako, na-experience ko po talaga yan. Okay? Maraming kahit si Sir Jan tanungin nyo. Yan. So, dumating yung point na nag-isip ako.
Bakit? Alam niyo, ito yung naisip ko. Kasi nung dumating na point na, sabi ko, mas magaling ako kay Sir Jan, mas marami akong alam. Pero yung lifestyle, yung buhay namin magkalayo. Bakit? He was living in a condo that time, di ba? Nasa condo na siya nakatira. Tapos ako, nangungupahan pa sa Taguig. What am I renting is just a small house. Yung alam mo yung typical na pangmahirap talaga, yung inuupahan ko doon. Oh, tapos siya, ilan na yung sasakyan na nabili niya? The first car he had was the Honda Civic SIR. I don't know if you know that model. Sikat yan that time. Tapos yung Ford Explorer. Samantalang ako nagko-commute. Hindi lang nagko-commute. Nagwa 1, 2, 3. Ay, talaga, Sir Rani, until today, willing pa rin. O, yan ang isipin nyo, Sir Rani Fontanilla. O, isipin nyo, si Sir Rani Fontanilla, if you reading his comment right now, si Sir Rani po, successful na sa empowered consumerism. Milyon-milyon ang kinita, laki ng grupo. But then, right now, as you could see, yung comment niya, sabi niya, willing pa rin matuto. Yun yung mga tamang ugali ng isang leader na dapat meron tayo. Kaso marami kasi sa atin, 'di ba? Ang iniisip nila laging magaling porket kumita. Hindi basihan yung kumita ka, magaling ka, tandaan mo 'yan. Baka masubunutan ko pa yung mga buhok mo sa ilong. Ha? Hindi uulitin ko ha. Ulit-ulitin ko 'to. Hindi basihan na porket kumita ka na, magaling ka na. Yan. Tandaan nyo yan ha. Okay, next. Anong gagawin mo? Anong solusyon mo? You have to put down your pride. Yan yung pinapaalala ni Ma'am Judith ngayon. 'Di ba? You have to put down your pride. Hello, Sir Rudy Reyes ng Pangasinan, kababayan ko. Anong gagawin mo? You have to put down your pride. Anong ibig sabihin doon? Ako, tawag dito. Nabigla ako. Okay. Tawag dito, binaba ko talaga yung pride ko. Kaya nung na-realize ko po ito, guys, sabi ko, bakit ganun? Iiba, si Sir Jan, ang ganda ng buhay. Ako, hirap na hirap pa rin. Nangungutang, nangihiram, pinagtataguan ko pa yung pinagkakautangan ko. Ako, I'm talking straight to you. I've been to that kind of life before. Nangungutang, walang makain. Minsan, pinagtataguan ko yung, pag makakasalubong ko na yung pinagutangan ko, pinagtataguan ko na. That's my life before. Tapos, ang isipin ko pa, magaling ako, saan ka dadalhin ng pride mo? Saan ka dadalhin? Wala, mas lalo kang maghihirap. Tama? Thank you guys. We've reached the 1.1 thousand mark. Thank you guys, ha? Yun yung mangyayari sa inyo sa pride. That's why, nung na-realize ko yun, I started listening to Sir Jan. Okay? I started to listen to him. Ano ang sabihin niya? Yes, upline. Yes, upline. Yes, sir. Lalo ngayon. Kasi dati, yes, upline. Yes, upline. Ngayon, syempre, siya na may-ari ng company. Mas lalo, di ba? Ngayon, syempre, ako, pogi mo dyan, Sir Bong, sabi. Thank you, thank you. Okay? So, mas lalo akong dapat makinig kasi bakit? Boss ko siya. Yan, sabi ni Bernard Grana ng Butuan. Yes, na sa baba ang mga pride, sir. Yun yung kailangan. Ang solusyon diyan na tawag dito, Bernard, is ibaba mo yung pride mo. Yung nga lang, wag niyong ngunguyain. Bubula bibig niyo sa bunyan. Okay? That's why, yan yung pinili kong picture para isalarawan yung gusto kong maipahatid sa inyo na mensahe. Minsan ang nagiging dahilan yung pride natin. Kaya huwag kang magtataka, hirap na hirap kang umahon dahil sa pride mo. Okay. Sabi ni Ned Buawi, put down your pride. Okay? So, yan talaga actually yung number one na reason. Kaya gaya ngayon, pag may meeting kami nila, Sir Jan, halimbawa, dati, na-realize ko na mali na ako, na-realize ko na dapat maibaba ko yung pride ko. Ngayon, pag may mga schedule si Sir Jan, ito yung that was before yung hindi pa siya may-ari. Sumasama ako sa kanya if ever meron siyang, dati ang tawag namin OPP o business presentation, sumasama ko, tagabuhat ng bag, tagabuhat ng damit, ng coat. Diba? You have to put down your pride. Ngayon, lalo, may-ari siya So, I have to respect him because he's an owner. Di ba? Pag nasa office kami, actually, he calls me Bong. He never calls me Kuya. And I understand that because he's my boss. Di ba? Marunong kang lumugar.
'Di ba? Pag tawagin niya akong Bong, okay lang 'yun kasi amo ko, boss ko, 'di ba? O syempre, pagdating sa bahay, iba na. O syempre, mas panganay. Doon naman siya magaling din. Ibig sabihin, dapat magaling kang mag-adjust. Yan. Kami, we adjust with each other. O pagdating sa bahay, he now calls me Kuya Bong. Pero pagdating when it comes sa import consumerism, I call him Sir John. I call him Sir. When we have meeting, I call him Sir. Pero pag sa bahay, syempre, he calls me Bong. Ay, Kuya Bong. Yan, adjust. O pag sinabi niya, pag may meeting kami, Bong, kuhanan mo ako ng tubig. Yes sir, yes sir. Sunod. Sunod. Boss mo di ba? So, doon, binaba ko yung pride ko. Pagdating sa bahay, babawi naman ako. Yan. Diyan, kuhanan mo akong tubig. Sas. Isang timba para mahirapan. Okay, nagigets nyo? So, ang point ko lang dito, guys, is yung pride ibaba natin. Yan. Okay, next. Mas maganda mamaya sa closing. Mas lalo nyong maiintindihan to, maniwala kayo, guys. Number 3 na tayo, no? Ego. Ayan, hindi po itlog to ego. Sobrang thankful ako sa Easy, businessman natin, dahil lahat ng resulta ko utang na loob ko sa company natin. That's from Rani Fontanilla. Okay. Oy, na-miss na kita, Rani, ha? Minsan meet tayo, ha? Okay, bawi, sabi ni Sir Randy Gregorio. Okay, ego. Okay, pangatlo to ego. Ano ba yung ego? Almost the same sa pride, pero anong difference niya? Yung ego more on self-esteem. Yan, yung parang ano bang Tagalog na itong self-esteem? Yung baka may baka may tamaan yung esteem mo, yung help me dito, ano ba yung Tagalog dito? Tagalog ng esteem, yung mamaya as I go maalala ko yan. Okay, ano pa? Prevents you from hearing critical but necessary feedbacks from others. Ano ito? Halimbawa, may sinasabi sa iyo, may ina-advise sa iyo, may itinuturo sa iyo, but because of your ego, probably siguro baka mas mataas ang pinag-aralan mo to someone who is advising you, tatamaan yung ego mo, bakit ko papakinggan to? 'Di ba? Something like that. Bakit ko papakinggan ito? Mas matanda ako sa kanya or mas mataas pinag-aralan ko. That's ego. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, almost the same with pride. Magkaiba to. Okay? Kaya minsan ayaw mo nang pakinggan yung advice. Baka yung nag-a-advise sa iyo mas younger than you o baka yung nag-a-advise sa iyo mas mababa yung pinag-aralan sa iyo. Tama? Ego tao at ego yun. Okay, sorry. Ano pa? Makes you overestimate your own abilities and worth and underestimate the effort and skills required to achieve your goals. Pag sinabing overestimate your own abilities, parang ganito, kaya ko to, when in fact hindi. Yan, in-overestimate. Tama ba ako? Makes you overestimate your own abilities and work. Yan, in-overestimate. Kaya ko to, when in fact hindi. Yan. Doon naman sa underestimate, yung baka hindi ko kaya to, baka hindi ako maging successful dito, when in fact kaya mo. Yan, na-underestimate mo naman. Okay? Next is constantly comparing yourself. O, di ba? Marami sa inyong ganyan. I used to tell this sa mga hub na nakakausap ko, doon sa mga minementoran kong hub. Baka nandito kayo ngayon. Naalala nyo to, lagi kong binabanggit sa inyo, huwag nyong ugaliin ikumpara ang sarili nyo sa iba. Naintindihan nyo? Ibig sabihin ganito, if you see someone na nagiging successful, regardless na una ka sa kanya, wag mong iisipin na na bakit siya ganito successful na? Bakit ako hindi pa? Wag niyong gagawin yun. Kasi anong mangyayari sa'yo? Madi-discourage ka, mapofrustrate ka lang. Don't compare yourself with others. Parang ganito, di ba? There's a quotation na sinasabing, don't compare the sun and the moon. Wag mong ipagkumpara ang araw at ang buwan. Bakit? Pareho ang function, magkaiba ng panahon. Yung araw o the sun is giving light sa daytime, while the moon is giving light to the nighttime. Both of them gives light, pero magkaibang panahon. Yan. So sa atin, ganun din sa atin. Ibig sabihin, may time din para sa atin for you to become successful. Pero if you tend to compare yourself with others, mafo-frustrate ka. Kasi baka mamaya yung pinagkukumparahan mo sa sarili mo, iba yung ginagawa kaysa sayo. Baka mas masipag siya, baka mas determinado siya, baka mas
committed siya na gawin yung business kaysa sa'yo. So doon na nagkatalo na, di ba? Kasi kinukumpara mo kuminsan resulta, pero hindi mo kinukumpara ano yung ginagawa mo. Yan. Gusto kong kumita 1,000,000 isang buwan. Ba't kumikita na 1,000,000 isang buwan? Ang tanong, ikaw, ano ba ginagawa mo? Siya humahataw, ikaw hindi eh. O baka yung iba sa inyo mas more on ML, yung iba sa inyo more on panonood ng TV, yung iba more on TikTok. Hindi ko naman sinabing masama yan. Ulitin ko, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, marunong ka lang saan? Sa time management. Yan, ima-manage mo lang yung time mo. Sabi nga sa Bible, nakalagay naman sa Bible, there is always a time and season for everything. A time to cry and a time to laugh. Diba? Lahat may time, kahit Bible nagsasabi yan. So ilalagay mo lang sa tamang oras. Okay? Yan, huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. Pag nakita mo silang successful, huwag ka ring mainggit. Kasi ang inggit, comparison yun. Yan, kinukumpara mo. Anong dapat mong gawin? Ma-inspire ka. Ma-inspire ka. Uy, halimbawa, nakapaglabas siya ng sports car. Good for them. Good for you. Good for him. Good for her. Nakapaglabas siya. Pero huwag kang mainggit. Ma-inspire ka na yung kaya niya, kaya mo rin. Pero that doesn't mean nagkaroon siya ng sports car, kailangan meron ka rin. Yun yung mali. Kinukumpara mo na kasi. When in fact, when you started, wala naman sa isipan mo, wala sa listahan ng pangarap mo na ikaw ay gusto magkaroon ng sports car. How come, nung nakita mo yung iba, nagkaroon ng sports car, biglang gusto mo sports car? Nainggit ka kasi. Because you tend to compare yourself with others. Magkakaiba tayo. We have different goals, different dreams. Yung ginagawa natin kasi ikinukumpara mo yung pangarap mo sa pangarap nila. Pangarap nila yun, bakit gusto mong gayahin? Ay, nakaka-high blood kayo. Masabunutan ko yung mga buhok nyo sa ilong. I'm sorry ha. Kasi ang daming ganyan eh. You tend to compare yourself with others. Tanggalin nyo yan. Ego kasi tinatamaan sa inyo. Okay, ano pa? Yung mga maigo daw na tao, they crave for respect and recognition. Ano ito? O pag naging global ambassador siya, gusto niya, ang sasabihin niya sarili niya, kaya naging global ambassador yan dahil sa akin. Kaya naging milyonaryo yan dahil sa akin. Wala kang karapatang sabihin yun. Tandaan nyo, not even me. Na kahit, halimbawa, may naging successful from one of you here na listening, may naging successful, yumaman ka, milyonaryo ka, nakabili ka ng sports car, nakabili ka ng bahay, kahit katiting, wala akong kukunin o hihingin na credit. Bakit ka naging successful? Naging successful ka kasi decision mo yun. It's not because of me. Kasi kahit turuan kita araw-araw, kahit buong araw, mag-focus ako sa ituro ko lahat, if you will not do your part, useless ako. So that means, yung mga nagiging successful, they become successful because that's their decision to become successful. Kaya tandaan nyo, yung mga nagiging failure, yung hindi nagsasucceed, ang reason nun, sila din, hindi rin kayo. Kaya wag kayong parang madi-discourage, hindi siya yung maman, kasalanan ko. Wala kang kasalanan doon. Kasalanan ng taong yun. Parang sa school yan eh. Sa school, di ba? May pumapasa, may hindi. Pag hindi siya pumasa, kasalanan mo ba? Kasalanan ba ng teacher class? Kasalanan ba ng school? Kasalanan ng estudyante yon. Probably hindi niya ginawa yung part niya, hindi niya pinag-aralan. Same thing with our business. Sabi ni Ana Andrade, sabi, you work hard for it. That's right. Work hard and work smart. Nagigets nyo? Yung iba gusto ma-recognize. Kasi sa ego nila. Thank you Alvin. Sasabi ni Alvin, di ba? Grabe Sir Bong, a lot of learnings and wisdom indeed Sir Bong. Thank you Alvin. Yeah, miss you guys there sa Cebu. Sa Bicol. Yeah. Okay? So, wag mong ilalagay di sarili mo na ikaw ang may dahilan bakit nagiging successful ang ibang tao. Okay? Decision nila yon. Tandaan nyo yan, decision nilang maging successful. Yan, wala kang pwedeng kunin doon. Kaya ka lang kumukuha kasi ang taas ng ego mo. Gets nyo? Okay, next. Always being defensive. Ang mga maigo, alam na nilang mali yung decision, probably, yung sinabi, pero dahil sa ego nila, anong ginagawa? Nagiging defensive sila. Yan, dinidepensahan yung sarili nila na kahit mali na sila, still, didepensahan nila sarili nila. Bakit? Kasi baka tamaan yung ego, yung self-esteem. Yan. So, ibig sabihin, itong mga may ego tao, hindi sila handa na makorek.
Yan. Kasi tatamaan ang ego nila. Okay? So next, redirecting attention back to you. Too much is never enough. So let's move on. Sa excuses. Ito, isa sa pinakagusto ko rin topic. Excuses. Okay? Marami sa atin walang kupas-kupas nakaka-inspired, sabi ni Sir Rani. Thank you, Sir Rani. Excuses. Ito rin ang isang dahilan bakit marami sa ating napoprostrate, nadi-discourage, nagkukwit, umaayaw. Bakit? Ang dami mong excuses. Sa previous topic ko, napag-usapan natin, pero ngayon, pag-usapan ulit natin yan just to remind you guys, ha? Ang dami hanggang ngayon, maraming ganyan. Okay, excuses, ibig sabihin, you focus on other things. Instead of focusing on your goals, instead of focusing on your business, nadidi-focus ka. May iba kang ginagawa. A while ago, may mga kausap ako sa, tawag dito, sa head office. Yan. Sir, ano bang stand mo pag ganito? Ano bang stand mo sa pag ikaw ay nagne-network at magjojowa ka? Yan. Uy, thank you for umabot na po tayo ng 1.2, 1,002, tama ba ako? 1.2 viewers. Yeah, 1.2 kanina. Okay? Anong ibig sabihin nito? May tinanong, sir, okay lang ba magjowa? Yan. Okay. Ganito ha, to clear this up ha. Okay, ano ba yung stand ko rito? Yan. Sabi ko sa kanila ganito. I don't know kung a-agree kayo sa akin. Ang tao, hindi mo pwedeng pigilan kung gustong magkajowa. Okay lang magjowa, provided na hindi magiging hadlang yung jowa mo doon saan? Sa goals mo, sa dreams mo, doon sa ginagawa mo. Pero pag sila ay magiging hadlang, yun ang masama na. Yun ang wag mo nang i-allow. Pero kung magjojowa ka at yun ang magiging inspirasyon mo, makakatulong mo, why not maning makunat? Naintindihan niyo ako? Some of us kasi, akala mo, hawak mo na yung buhay ng tao. Hindi mo hawak ang personal na buhay ng tao. Okay? Kung upline ka dahil sa business, hindi dahil sa buhay. Marami sa atin, pinapakialaman pati buhay ng tao. Hindi pwede yun. Kasi decision nila yun eh. Diba? If they want to marry, let them marry. That's their decision. Pero bakit mo pipigilan? Tama? Tulungan mo sa negosyo. Tulungan mong umahon. Yan. Tulungan mong gumawa ng solusyon. Hindi ang solusyon yung bawal dito, bawal doon. Ikaw ba ang batas? Yan. Hindi ikaw ang batas, kapatid. Hindi ikaw ang batas. Tandaan nyo yan, ha? Hindi nyo mapipigilan ang isang tao sa desisyon niya. Desisyon niya yan. All you need to do, all you have to do, ang pwede mo lang gawin, is mag-advise, okay? Turuan, i-guide. Pero hindi po para panghimasukan ang buhay ng may buhay. You have no right. Dahil nung kayo ay nag-invite, in-invite nyo sa business. Hindi, sinabi nyo ba na pag sumali kayo dito, pakikialaman namin yung buhay nyo? Walang ganun. Naintindihan nyo ngayon? Uulitin ko to clear this up. Don't get me wrong. Kung ako tatanungin nyo, allow them kung magkakajowa sila, provided kung makakatulong ito sa kanila, kung magiging inspirasyon sa kanila. Pero kung yung pagjojowa nila ang magiging dahilan para ma-defocus, hindi makuha yung goal, ma-distract sa ginagawa, yun ang pigilan natin. Naiintindihan? Yan. Marami kasi ganito. Kaya tinanong ka to, kasi ito yung excuses natin. Tama? Excuses. Ito yung pinag-uusapan natin eh. You focus on other things. A while ago, I was speaking with some of the leaders na minimentoran ko. Yan yung in-advise ko sa kanila. Sabi ko, wala namang problema. Okay? Pero wag niyong gagawing excuse yan. Naintindihan? Ang daming pwedeng excuses dito eh. Ano pa? Seek to defend or justify. Okay? Excuses yan. Seek to defend or justify. Just like ganito. Marami sa atin ayaw umattend ng trainings, di ba? Ano pa? Probably pag sinabi ni upline, umattend ka ng training, though online na, yung iba ayaw, hirap. Why? Because they focus on other things. Dinidepensa yun. Kasi upline, sir, wala kaming time. Baka pakinig kasi yung time na yan, may oras kami sa ibang ginagawa namin. Probably some of them are nag-aaral. Sabi ko sa inyo, time management lang yan. O probably yung oras nyo para sa barkada, yan. Dinidepensahan mo yung ginagawa mo na ngayon. Ano pa?
Ang excuses daw is invented to defend our behavior, to postpone taking action or simply as a means of neglecting responsibility. Anong ibig sabihin nito? Ito daw ay isang behavior natin, ha? Kaya nga instinctively ito, ha? Para i-postpone mo yung dapat mong gawin. For example, ganito, may nakita ka, kaibigan mo, along the way, nasa mall, nakita mo kaibigan mo, normally siguro parang pwedeng ganito mangyari. Ay, tsaka ko na lang siya kakausapin, tsaka ko na lang i-share yung business sa kanya. O, anong tawag doon? You're postponing na pwede naman right then, right there. Nakita mo na, it's your chance na para ma-share yung business. O, di ba? Ma-share yung negosyo na ginagawa natin, but then, pinupostpone mo pa. Yan. Postponing taking action or simply as a means of neglecting responsibility. Ang lumalabas pa niyan, because of that excuse you have, irresponsable ka tuloy. Nagiging irresponsable ka. Bakit? Doon sa dapat na behavior na, tamang behavior na meron ka. Yan na. Instead of sharing the business, dahil nakita mo na yung prospect mo, pinagpapaliban mo pa. Okay? Next is, if you use excuses to stop you from facing your fears, such as fear of rejection or fear of making mistakes, then it will hinder you from, sorry for the typographical error dito, ha. It will hinder you from a possibility of success and thus remain stagnant. Anong ibig sabihin? Minsan hindi mo na i-share yung opportunity na meron tayo right now because of what? Dahil sa natatakot ka, baka i-reject ka. Ay, hindi ko na lang i-share sa kanya, baka i-reject din lang ako, baka ayawan niya rin lang ako, baka maliitin niya lang tong ginagawa ko, baka ano pa ba, ano pa naisip niyong baka diyan. Di ba? Parang instead of sharing na, natatakot ka, baka i-reject ka, baka tama ba yung alipustahin? I-reject ka, pagtawanan ka, di ba? Okay? Yun yung nangyayari sa atin. Di ba? May takot kang ma-reject. Instead of sharing the business, halimbawa, sa kapitbahay mong mayaman, kaibigan mong mayaman, instead of sharing the opportunity that you have, pinangungunahan mo. Yun yung excuse mo ngayon. Wag na, baka laitin din lang ako niyan. Baka hindi rin lang mag-join yan. Yan ang excuse ng karamihan. Na hindi mo pa nga sinusubukan, pinangungunahan mo na yung mangyayari. Diba? Kaya sabi nga, overthinking is creating problems that never exist. Masyado tayong nag-o-overthink. Uulitin ko, ha? Overthinking. Pinangungunahan mo yung ididesisyon ng dapat mong kausapin. Nag-o-overthink. Overthinking is creating. Gumagawa ka ng problema. You're creating problem that never exists. Wala pang problemang ganon, ginagawa mo na. Baka itanong muna sa partner. Yan, sabi ni Ana. Ana, may partner ka ba, Ana? Baka itanong daw sa asawa. Itanong ko muna sa asawa, ha? Yan, yung mga nagiging dahilan. Okay, next. It can hold you back, which means that you may never reach your life goals. Pag sinabing hold back, napipigilan. Dahil sa mga excuses mo, ang dami nating excuses. Sabi ni Jaima, reject ako sa jowa. Okay lang yan. Kung ano ka ba, babae, kung lalaki yan, Jaima ba, Jaime, tandaan mo, marami pang lalaki, marami pang babae, na-reject ka sa isa, bakit ka iiyak? Marami pa dyan. Naiintindihan niyo, huwag mong masyadong ikukulong yung sarili mo sa isang tao. Baka hindi yan para sa'yo. Hanapin mo yung para sa'yo. Di ba? Kasi, tandaan nyo to, kung para sa'yo yan, mapa-relasyon man yan o mapa-business partner, kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. Walang pwedeng makakuha sa'yo yan kasi destined para sa'yo yan. Tandaan mo yan, ha? Kaya wag kang mag-worry kung ikaw ay na-reject. That means baka hindi siya para sa'yo or baka hindi pa tamang panahon. Sabi nga ni Aiza Sigera. Yan, hanapin mong dumating yung panahon. Okay? Next. Ano yung mga excuses that holds us back? Ano yung mga excuses na pangkaraniwang ginagawa natin na pwedeng pumigil sa atin na para makuha natin yung pangarap natin, yung mga goals sa buhay? Okay? I'm almost done. Malapit na ako matapos, guys. Number 1, sickness. May makilala ba kayong ganyan na ang reason nila dahil yung kalagayan nila, yung sakit nila, kaya hindi sila makapag-move forward?
ginagawa nilang dahilan. May naalala ako, if nandyan ka, si Mon Akab, thank you for the film that you sent me. O naalala ko yun. Di ba? Itong taong to, imagine na itong taong to, ay hindi, I just watched it last night actually, hindi pinadala. Tama ba ako? Basta yun, may film akong pinanood, I was crying actually. Because this girl, may cancer sa liver, kung saan-saan yung cancer niya. But when he stood up sa stage, nung tumayo sa stage, she was smiling as if acting like wala talagang problema. Yan, as in wala kang mababakas. Talagang nakangiti, tumatawa. Nung na ini-interview na siya, doon lumabas, may cancer para sa liver. Dalawa yung cancer niya eh. Nakalimutan ko yung isa. Marami siyang sakit. Pero tinanong siya, bakit naka-smile? Sabi niya, ano bang mahirap sa pag-smile? I'd rather focus on smiling than focus doon sa mga sakit niya. Pero marami sa atin nakafocus doon sa karamdaman. Di ba? Instead of focusing on the positive side. Kaya kung minsan, mas lalong lumalala yung sakit mo because you're focusing on the negative. Yun yung na-attract. Hindi nasusolusyonan tuloy yung sakit mo, nai-stress ka. Habang nai-stress ka, bumababa tuloy yung immune system mo. So, ito, sickness, kaya hindi magawa yung negosyo, may sakit, ano pa, feeling tired, pagod. O actually, right now, I'm in front of you right now. Okay, tawag dito, pwede ko ba sabihin to? Basta, masama po yung pakiramdam ko kanina pa sa head office. Pero hindi ko po yung ginagawang excuse na para i-postpone o ihinto ito o hindi ko ituloy. Yan. Totoo yun. I'm feeling so tired. Actually, ilan oras lang yung tulog ko. But then, wala sa akin yun. I'm still focusing on the positive side. Okay? Ano pa? Unhappy. Hindi natin alam kung saan unhappy yung iba. Unhappy, bakit? Bakit? Namatayan ka ba? O ano to? Nag-break ba kayo ng jowa mo? Asan na si ano? Okay? Nag-break ba kayo ng jowa mo? Still, mag-break man kayo, tandaan mo to. Pumunta ka pa rin, lumagay ka pa rin dun sa positive side. Yan. Baka yun yung nagiging reason mo, nagiging excuse mo. Hindi ka makahataw kasi nag-break. Baka ganyan yung reason ng mga ibang downlines nyo. Hindi makahataw kasi nag-break sila ng girlfriend niya o boyfriend niya. Ay, sas! Diba, hindi ko kayang mabuhay kung mawawala ka. Ang sarap sa bunutan ng mga buhok sa ilong. Pinanganak ka nga, hindi kayo magkasama. Tapos sasabihin, hindi ko kayang mabuhay pag mawawala ka. Ambot sa imong lubot. Magjojowa ako, marami, tapos ida-downline ko. Sabi ni Red Bull. Wag naman ganon. Okay, isa-isa lang. Magjojowa daw ng marami. Hindi tama yun. Ano pa? Poor planning. Excuses natin yung poor planning. Hindi na iplano ng maganda. Hindi tama. Hindi na ayos. Ano pa? Not feeling well. Parang ganon din. Feeling tired. Not feeling well. Ano pa? Home emergency. Yan. Ano pa? Death of a loved one. Actually, ito, naging tawag dito, naging isa ito nangyari sa isang minementoran ko from other groups. Hindi ko nababanggitin kung sino at saan. Okay, baka nanonood sila. So ito, napansin ko, bakit itong group na to, parang hindi lumalaki, parang walang nangyayari. So no, ako'y nag-investigate kasi yung upline ng grupo na ito is my friend. So he died. Itong friend kong ito, he died already. So actually, I think that's 4 years ago nung namatay ito. A leader of empowered consumerism. Namatay siya, yung grupo, syempre, biglang nawalan ng upline. So, anong nangyari? Ako ngayon ang pumasok, nag-entrada ako, I presented na para ako yung upline nila kasi walang mag-handle sa kanila. Yan nga lang, napansin ko, bakit yung asawa nasaan? Di ba, dapat ang mag-handle yung asawa. So, ang naging problema, ganito, asan yung asawa? Tinatanong ko, ano nangyari? Kasi daw, hindi maka-move on kasi naalala niya yung asawa niya pag kami magkakasama. Kasi actually, friend talaga kami nung asawa niya. As in, close friend. Yan. So, ngayon, ang reason niya is, hindi siya ayaw niyang pumunta sa mga premises ng Empowered Consumer. May it be in the branch or in the center. Ayaw niyang pumunta. Pag meron kaming Zoom, pag may training ako, may Zoom kami o may meeting, wala siya doon. Anong reason niya? Kasi nga, naalala niya raw yung asawa niya. So, ang ginagawa mong excuse, death of a loved one, which happens 4 years ago. Hindi ka nakapag-move on. That's part of the excuses. Dapat nakakapag-move on tayo. Ano pa? Doubts. This will be the last one. Diba? Doubts. Ano yung una? Naalala nyo? Stagnant. Then, the pride.
ego, excuse, and then doubts. Okay? Doubt of what? Because of shyness, mahiyain. Baka meron sa inyo rito, mahiyain. Kaya pinagdududahan mo kung magiging successful ka kasi mahiyain ka. Number one na problema ko yan actually when I started network marketing because meron po akong inferiority complex. Yan. Ano yung inferiority complex? Sobrang mahiyain po ako. Even yung sister ko nandito kanina, si Ate Joy, she is listening a while ago, nakita ko yung name niya. Even you ask them, ako sa buong pamilya namin, sa lahat kami magkakapatid, ako yung pinakamahiyain. Sample, kumakain kami sabay-sabay, wala na akong kanin, wala nang ulam, I won't speak up. Nakahinto lang na ganyan until such time mapansin nila na wala na akong kinakain, tatanungin ako, gusto mo pa ba? Tatango ako kasi nga may inferiority complex ako. Pag nandun ako sa group of people, I never talk to them. Nakaganon lang, tahimik. Pero na-overcome ko yun dahil sa network marketing industry. Because of the trainings na ina-attendan ko, na-overcome ko yun. Right now, I can speak to a lot of people. I could even speak to thousands of people. Right now, we are 1,200. Listening. Tama ba ako? 1,200. Yung iba, pinagdududaan yung sarili kung magiging successful kasi mahiyain. Merong merong solusyon dyan. Sanayin mo lang yung sarili mo na kumausap ng kumausap. Kasi siguro kaya ka mahiyain, yung social status mo, mahina. Hindi ka pala kaibigan, or may kaibigan ka pero pag sinabing pala kaibigan, maraming kaibigan. Yan, yung may yung social life mo medyo hindi ganun ka open. Yan. Kaya mahiyain ka. Next is believing something may not be true or is unlikely. Baka hindi totoo, baka hindi mangyayari to, baka hindi ako yayaman dito, baka kalokohan to, baka scam to, baka hindi para sa akin to. Those are doubts. Tama? Ano pa? No confidence. Wala kang confidence sa sarili mo. Yan, sabi ni Novi, yes, may big problem, mahiyain. May sagot dyan, Novi. Okay, kumausap lang kayo ng kumausap, mawawala yan, matatanggal yan. Okay, ano pa? Confidence. Kaya ka mahiyain kasi wala kang self-confidence. And paano ka magkakaroon ng self-confidence? Training, number 1. Ano pa? Mingle with people. Hindi ka kasi, marami sa inyo siguro, hindi masyadong nakikipag-mingle sa mga iba-ibang tao. Kahit stranger. Dati ako kahit stranger, hindi ko kakausapin. But right now, kahit sino. Poste, lagyan mong palda, kakausapin ko yan. Masabi nyo, may ganito na ako. Hindi. Inilarawan ko lang. Nasabi ko, wag kang mahiya. Ano maikakahiya mo sa sarili mo? Yan. Kaya ka nahiya kasi wala kang self-confidence. And to gain self-confidence, you have to train yourself. Parang ganito. Mga sundalo, pag pinadala sa giyera, confident yan. Si Manny Pacquiao, pag umakyat sa ring, confident yan. Why? Because they are trained na yung gagawin nila. Nakakita ka ba sundalo ipapadala sa giyera, hindi na train? Takot yan. Baka humawak ng baril, takot, nahihiya, ayaw galawin, di ba? Pero bakit pag pinadala mo sila, confident na confident? Because they train themselves. Bago ipadala, tinrain sila. Sa atin, nasa giyera tayo. Giyera ng kahirapan. Saan ang battlefield? Battlefield sa labas. Marami kang kalaban sa labas. Mga negative na tao, yan yung mga kaaway mo. Tama? Ang tandaan nyo to ha, ang labanan natin, ang battle natin is battle sa kahirapan. Okay? When you go out of the field, yan yung field natin, di ba? Marami kang makakausap na negative. Dapat dito pa lang, meron ka ng training. Kaya dapat lagi kang nakikinig. Okay? Lagi kang, pag sinabi ni Upline, may training, o kung walang training, pasok ka sa YouTube. Ako marami akong topic sa YouTube. Pakinggan mo. Okay? For you to have a self-confidence. Next is uncertain. Walang kasiguraduhan. Marami sa atin, kaya duda ng duda, hindi ka kasi sigurado. Hindi ka sigurado na makakayanan mo, hindi ka sigurado na yayaman ka, hindi ka sigurado na para sa'yo. How could you be sure if you will not try it, if you will not do it? Tama? Gawin mo muna. Minsan kasi, kaya hindi mo nagagawa isang bagay, ayaw mong ilabas yung potential mo. Hinaharangan mo mismo. Hinaharangan ng duda mo. Kaya yung potential, yung angking galing na meron ka, yung angking galing na meron kayong lahat, hindi lumalabas. Bakit? Kasi, hinaharangan ng duda. Yan. So, anong ibig sabihin? Tanggalin mo yung duda mo for you to have a confidence. Tama? Kasi duda yun eh. Magkakaroon ka ngayon ng confidence. Wherever you go, sino man ang kausap mo,
Hindi ka nahihiya. Confident ka sa sarili mo. Okay? Ano pa? Too much questioning. Yung duda, yun yung maraming tanong. Pag sinabing tanong, hindi ibig sabihin yung maraming tanong na okay lang yung pag marami ka tanong na hindi mo alam. Ang problema yung iba, yung tanong nila, alam naman na ang sagot, itatanong pa. Yun yung ibig sabihin ng too much questioning. Or ito yung mga taong analyzer. Ina-analyze pa nila. Itinuturo mo na, ito na yung sistema coming from us. Ina-analyze pa. O sabi ni Hezekiah, hindi mo malalaman, tama ba ako? Hindi mo malalaman to kung di mo susubukan. That's right. Parang pagkain, di ba, Hezekiah? Hindi mo malalasahan kung hindi mo titikman. Yan. So, wag tayong mag-analyze. Pag sinabi, lalo coming from us, coming from the BOD, from the Vice President, from us trainers, na ang tagal-tagal na namin sa negosyong to, assured ka doon. Huwag mo nang i-analyze, gawin mo na lang. Marami kasi sa atin masyado pang ina-analyze. Anong nangyayari? Napaparalyze sa kaka-analyze. Tama? Ano pa? Inability to make decision. Ito yung dapat meron kayo ngayon. You have to decide right now that whatever happens, may it be later, tomorrow, next week, next month, next year, sigurado ka na kasi you made the decision, mahirapan ka, mapagod ka, mapuyat ka, maraming mag-reject sa'yo, that you will still continue to do the business kasi nakafocus ka sa pangarap mo. You have to decide right now. Marami kasi sa inyo, hindi kayo nagde-decide ngayon pa lang. Ang nangyayari, come what may. Susubukan ko lang kung may mangyayari o wala. Hindi ka nag-decision doon. That's not a decision. Ang decision mo, hindi firm yung decision mo. Alanganin, half cook. Dapat ang decision mo ngayon pa lang. Ano man ang mangyari, maraming mang ang mag-reject, maraming mang mag-discourage sa akin, maraming mag-frustrate man sa akin, kamag-anak ko man yan, kapitbahay ko man yan, kaibigan ko man yan, kasamahan ko man sa trabaho yan, wala silang factor. Hindi ko sila gagawing tawag dito dahilan para hindi ko makuha pangarap ko. Ngayon pa lang, I will decide right now that whatever happens, I will continue to do this business because I have a dream of my own. Tandaan nyo yan. Dapat ganun ka. Desidido ka na ngayon. So, ano man mangyari sa mga susunod na buwan, sa susunod na taon, kahit i-discourage ka nila, nag-decide ka na ngayon. Yan. Ang problema, marami sa atin, hindi pa fully decided talaga. Susubukan ko, di ba? Baka may mangyari yun. Hindi, half-cook ka doon. Okay? Next is skepticism, negative thinker. Ang daming iniisip na negative. Instead of focusing on the positive, panay negative ang iniisip. Okay? Now, 5 techniques to overcome doubts. 5 technique. Ito, usually, yung sinulat ko dito yung mga ginawa ko. Why I overcome doubts. Kasi ako, normal din naman. When I started this business, syempre, malaki duda ko. Pag-usapan natin duda, yan, lahat ng iniisip nyo ngayon, naisip ko na yan. Grabe duda ko dati, lalo kay Sir John. Bumili lang sasakyan, ano yung iniisip ko? Pinahiram lang ng company, pinahiram ng upline, hindi sa kanya yon. Panay duda. Nagets nyo? Kaya kung ano yung nasa isip niya ngayon, napasok na sa isip ko yan. Ano yung techniques para matanggal natin to o ma-overcome natin yung doubt? Have faith, doubt your limits. Yan. Pag sinabing doubt your limits, pagdudahan mo yung limitasyon na inilagay mo sa sarili mo. Diba? Tandaan nyo to, kayo ang naglalagay ng limitasyon sa kakayanan nyo. Diba? Ay, hindi ko kaya yan. Ikaw ang nagsabi niyan. Pero ako ang sabi ko, kaya mo. Pero ikaw ang sabi mo, hindi ko kaya yan, sir. Doon na yung problema. Ikaw kasi ang naglilimit sa sarili mo. Hindi ibang tao, ikaw. Uulitin ko, ikaw. Walang iba kung hindi ikaw. Sa English, nobody but you. Uulitin ko, nobody but you. Hanggang doon na lang, baka mapabilis pa tayo, mapakanta na ako ng nobody but you. O, ibig sabihin, walang dahilan sa limitasyon sa sarili mo, bakit hindi mo makayanan ng isang bagay dahil ikaw ang naglalagay. Dahil ikaw ang naglalagay ng barrier sa isip mo, sa puso mo na hindi mo kaya ang isang bagay. Yan, ano pa? Can only be removed by action. Always do something. Kaya lumalabas na hindi mo kaya kasi nga wala kang ginagawang action.
Pag sinabing action, parang yung pagkain. O, sabi mo, ay hindi masarap yan. Tinikman mo ba? The action is tinikman. Pero kung hindi mo tinikman, tinitignan mo pa lang, by merely looking at the food, sasabihin mo, hindi masarap to. Hindi, ano yun, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, hindi talaga masarap yun. Ang tanong, tinikman mo ba? Hindi. Dapat may action. Same thing with our business. Hindi ko kaya yan. Sinubukan mo na ba? Ginawa mo na ba? Sabi mo, ginawa ko na lahat, sir. Akala mo lang yun. Kasi nga, ikaw ang naglagay ng limit. Di ba? Ginawa ko na lahat, sir. Baka yung lahat mo, maliit lang. Hindi mo itinodo. Hindi mo inilabas yung potential mo. Kaya akala mo, lahat na ibigay mo na. Pero sa totoo lang, meron pa nakatago dyan. Yan, sabi ni Zandra, wag puro salita, dapat may gawa din. Oh, nobody but you, sabi ni Enilyn Dagok. Ang ganda na apelyido mo, ha? Next is, don't invest in doubt. Overthinking will never solve a problem. That was, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Overthinking is creating problems that never exist. Yan. Ibig sabihin, ang dami mo nang iniisip eh. Baka hindi para sa akin, baka hindi ko kaya. Overthinking yun. Ibig sabihin, doon ka nag-i-invest. You're investing on doubts instead of investing on what? Na belief na kaya mo. Kaya ko to. Kahit anong mangyari, kahit sabihin nila, hindi ko kaya, kakayanin ko to. Kahit sabihin nila, hindi para sa akin to, sasabihin ko, para sa akin to. Pag sinabi nila, hindi ka yayaman dyan, sasabihin ko, hindi, yayaman ako rito. Doon ka mag-invest. Ang problema, Angelo. Yan. Hi, Angelo. Yan, mamaya kita sasagutin na, sorry ha, hindi mo yata alam na may training ako, kaya hindi ko nasagot. Okay? So, dapat mag-invest tayo on the solution, not on the doubts that we have. Ang problema sa duda lagi yung dinidiligan mo, yun yung halaman na nino-nurture mo. Pag sinabing nino-nurture, yun yung inaalagaan mo. Yun yung inaasikaso mo on a daily basis, di ba? Di ba pag ikaw ay naghahalaman, mga plantita diyan, di ba? Asikasuhin mo, paggising mo, nakafocus ka, didiligan mo, lalagyan mo ng fertilizer, di ba? Tama? Ganun din sa atin. Yung nino-nurture mong halaman, yung halaman mong duda, hindi yung belief. Yung belief, yung faith mo that there will come a time magiging successful ka, na makakayanan mo to, na kayang-kaya mong gawin ito, na yayaman ka rito, na magbabago buhay mo. Yun nga lang, ang ni-nurture mo yung isa, yung negative. Hindi ko kaya to, mahirap ito, hindi para sa akin to. Yun yung araw-araw mong dinidiligan. Kaya anong bunga? Di ang bunga yung duda, walang nangyayari sa'yo kasi yun yung inaalagaan mo. Dapat ang alagaan mong to, halaman mo, kaya ko to, darating yung time, magiging successful ako, magbabago buhay ko dito, yayaman ako rito, marami akong matutulungan dito. Dapat yun lagi. Dapat yun lagi iniisip mo, yung dinidiligan mo, yun yung paggising mo, nasa isipan mo na, nasa utak mo na marami kang matutulungan. Kaso, the other way around. Tama? Okay. So, may Kaela Viñas, nandyan, bari. Okay. Make decisions from a position of love. Yan. Pag nag-decision ka, laging may pagmamahal. Yan, didiligan para mag-grow through success. Avoid negativity, sabi ni Ezekiah. Yung iba hahaba ng comment nyo, kaya hindi ko mabasa, ha? Kasi mabilis yung natin sa chat box. Sa comment box. Don't be afraid to fail. Just bear with me, ha? Malapit na akong matapos. Number 5, don't be afraid to fail. Huwag kayong magtakot kung nagkamali kayo, kung nag-fail yung ginagawa nyo. Why? Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, tao tayo, prone tayong magkamali, prone tayong mag-fail. Pero that doesn't mean you have to give up, aayaw ka. Kasi tandaan nyo to, sa failure, dyan tayo natututo. Ulitin ko, ha, sa failure, doon tayo natututo. Pansinin nyo yan, kahit sa inyo, sa buhay nyo. Di ba? May mga bagay na dinesisyon ka dati, nagkamali ka, natuto ka ngayon. If ever it will happen again in the near future, alam mo na kung anong gagawin mo kasi natuto ka on the previous event na nangyari sa'yo yun. Kaya ngayon, alam mo na kung anong gagawin mo. Kaya, gets nyo? Gaya, di ba sabi nga, walang perpektong tao. Di ba? Lahat tayo natututo sa pagkakamali, natututo sa mistakes. Yan. O parang sa exam, di ba? Pag yung exam mo, kinross ni teacher, alam mong mali, malalaman mo kung ang tamang sagot.
Tama? Kasi nga, hindi pala ito yung tamang sagot. Ito pala. Nalaman mo kasi nga, nagkamali ka. Oh, nagigets nyo? Yung iba sa atin, natatakot mag-fail. Tingnan nyo yung mga mayayaman dyan. Before they became successful, marami silang pinagdaanang failures sa negosyo, sa buhay nila, sa marriage life, sa love life, di ba? Sa trabaho. Lahat yon natututo tayo because of failures. Dito sa business natin, huwag kang matakot mag-fail. Pag na-fail ka, kung bata ka pa, malakas ka pa, mauulit po, may mababago pa. Anong gagawin mo? Kaya nga ang lapis may eraser para pag nagkamali, buburahin mo, babaguhin mo. Naintindihan nyo? May nagsabi sa akin, sir, paano pag ballpen? May liquid paper, tandaan mo yan. Lahat may solusyon. Ang iniisip kasi niya lagi, problema. Pag nagkamali ka, baguhin mo. Kaya lapis, may eraser, nagkamali ako, burahin mo, i-correct mo ngayon. That's it. Doon ka mas lalong natututo, sabi ni Sir Red 4D. Parang sa akin, I'm turning 48 this coming 15. Itong this coming Tuesday. Pag tinitignan ko, katulad kagabi, iniisip ko lahat yung mga nangyari sa buhay ko. Ang dami kong pinagdaanan, ang daming mistakes sa buhay ko, ang daming desisyon na mali sa buhay ko. Pero hindi ibig sabihin, I have to give up. Because of that decision na mali, dito ngayon, na itatama ko, na itutumpak ko na ngayon. Yan. Kaya nga sabi, you could learn from your mistakes. Yan. Kaya pag nagkamali, instead of ibaba mo, ibagsak mo, dapat tulungan mong maayos. Hindi yung nagkamali na, nagkasala na lalo mo pang tinatapakan, inaapakan, tinutulak. Instead of helping them para makorek yung tama, hindi mo natutulungan. Lalo mong inululubog. Yan. Keep on dreaming, keep on believing. Tapos na ako. Wait lang, bakit ito umangat? Yan. So guys, i-recap natin ha. I-recap natin. The first one is what? Being stagnant or still. The second one is pride. The third one is ego, excuses, and what is the last? Doubts. Okay? Duda. Wait lang.